Ano ang pinagkaiba ng kalabaw sa tamaraw? Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life at sa episode na ito, pag-uusapan natin ang pagkakaiba ng kalabaw at tamaraw. Madalas silang napagkakamalan dahil pareho silang may sungay, apat ang paa, at parehong mukhang kayang maningil ng utang kapag tinitigan ka ng seryoso. Pero sa likod ng kanilang magkahawig na hitsura, napakalaki ng kanilang pagkakaiba sa pinagmulan, ugali at papel sa ating bansa. Kaya para inyong malaman, tumutok dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Kamangyan TV. Salamat sa suggestion mo. And shoutout sa mga taga Mindoro. Simulan natin sa hayop na halos lahat ng Pilipino ay pamilyar na. Ang kalabaw ay isang uri ng water buffalo na matagal nang kasama ng mga Pilipino sa pagsasaka. Bago dumating ang mga traktora, makinarya at iba't ibang modernong kagamitan, ang kalabaw ang pangunahing katuwang ng mga magsasaka sa bukid. Kung may Employee of the Month sa larangan ng agrikultura, malamang ilang dekada nang nakasabit ang larawan ng kalabaw sa bulletin board. Malaki ang katawan nito, mabigat, matibay, at kayang magtrabaho ng matagal. Mahilig din itong magbabad sa putikan o tubig, hindi dahil tamad ito. Sa katunayan, isa itong paraan para mapalamig ang katawan dahil kakaunti lamang ang sweat glands nito. Kaya kapag nakakita kayo ng kalabaw na nakalubog sa putikan, huwag ninyo agad husgahan. Hindi siya nagbabakasyon. Isa yang scientific cooling system na libre at walang bayad sa kuryente. Ang kalabaw na makikita sa Pilipinas ay hindi eksklusibong Pilipino. Ang mga water buffalo ay matatagpuan din sa iba't ibang bansa sa Asia. Sa paglipas ng panahon, naging mahalagang bahagi sila ng buhay at kultura ng mga Pilipino. Kaya nga kapag may taong masipag at matatag, minsan tinatawag nating kalabaw. Bagamat dapat siguro magpasalamat muna ang tao sa kalabaw bago niya gamitin ang titulo. Ngayon, habang iniisip ninyo ang kalabaw na tahimik na nagtatrabaho sa bukid, lumipat naman tayo sa kanyang mas misteryosong kamag-anak na hindi basta-basta makikita sa kung saan-saan. Ngayon naman, kilalanin natin ang tamaraw. Ang tamaraw ay isang hayop na matatagpuan lamang sa Pilipinas, partikular sa isla ng Mindoro. Ibig sabihin, endemic ito sa ating bansa. Kapag nawala ang tamaraw sa Pilipinas, mawawala rin ito sa buong mundo. Mabigat na responsibilidad iyan. Para kang pinagkatiwalaan ng nag-iisang kopya ng thesis ng kaklase mo na hindi pa nakasave sa cloud. Mas maliit ang tamaraw kaysa karaniwang kalabaw. Mas compact ang katawan nito at mas maikli ang mga binti. Ngunit huwag kayong magpapaloko sa laki. Kilala ang tamaraw sa pagiging mailap at mas agresibo kapag nakakaramdam ng panganib. Hindi ito yung tipong lalapit para magpa-picture. Hindi rin ito yung hayop na magpapagamit sa pagsasaka. Ang isa sa pinakamadaling paraan para makilala ang tamaraw ay ang sungay nito. Ang mga sungay ng tamaraw ay karaniwang tumutubo ng paakyat at hugis V. Sa kalabaw naman, mas malapad at kadalasang nakakurba palabas. Noong unang panahon, mas marami ang bilang ng mga tamaraw sa Mindoro. Ngunit dahil sa pagkawala ng tirahan, pangangaso at iba't ibang pagbabago sa kapaligiran, bumaba ng husto ang kanilang populasyon. Sa kabutihang palad, maraming conservation programs ang isinagawa upang protektahan sila. Dahil dito, unti-unti ring gumaganda ang kanilang kalagayan
bagamat nananatili silang isa sa mga pinakabihirang hayop sa bansa. At dahil usapang kalabaw at tamaraw na rin lang tayo, may isang tanong na matagal nang pinag-uusapan ng ilan. Sino nga ba ang mas nararapat na kumatawan sa bansa bilang pambansang hayop? Ito ang bahagi na maaaring magdulot ng friendly debate sa hapagkainan. Sa kasalukuyan, walang opisyal na batas na nagsasabing ang kalabaw ang pambansang hayop ng Pilipinas. Ngunit sa kultura at kamalayan ng maraming Pilipino, madalas itong ituring na pambansang hayop dahil sa napakalaking kontribusyon nito sa agrikultura at kabuhayan. Kapag sinabi mong bukid, isa sa unang pumapasok sa isip ng marami ay kalabaw. Ngunit may mga nagsasabi rin na dapat bigyang pansin ang tamaraw. Bakit? Dahil isa itong natatanging hayop na sa Pilipinas lamang matatagpuan. Isa itong simbolo ng ating biodiversity at likas na yaman. Kung iisipin, magkaiba ang kanilang lakas. Ang kalabaw ay simbolo ng sipag, tiyaga at pagsusumikap. Ang tamaraw naman ay simbolo ng pagiging natatangi at kahalagahan ng ating kalikasan. Kaya kung tatanungin ninyo si Professor Ipaliwanag kung sino ang dapat piliin, sasabihin kong baka hindi kailangang mag-agawa ng titulo. Sa lecture natin today, class, natutunan natin na bagamat madalas na pagkakamalan na magkapareho, magkaiba ang kalabaw at tamaraw. Ang kalabaw ay matagal ng katuwang ng mga Pilipino sa pagsasaka at naging simbolo ng sipag, tiyaga at lakas sa bukid. Samantalang ang tamaraw ay isang natatanging hayop na matatagpuan lamang sa Mindoro at nagsisilbing simbolo ng mayamang biodiversity ng ating bansa. At pagdating naman sa usapin ng pambansang hayop, baka hindi kailangang mamili ng iisa. Ang kalabaw ay kumakatawan sa sipag ng Pilipino, habang ang tamaraw naman ay nagpapaalala ng kahalagahan ng ating kalikasan. Pareho silang mahalagang bahagi ng kwento ng Pilipinas at pareho silang karapat-dapat pahalagahan at protektahan.